Okay na. Ja, ano na po, change na po. Thank you.
dear Lord, for this wonderful day, for this precious, special day for all of us, Panginoon, especially for Beverly and Shani. Lord, truly, O God, that this day is a testament of your goodness. This union is a testament of your faithfulness, and we are so honored and privileged to witness and be part of this wedding, Lord. Thank you for your favor. Thank you for the good weather. And Lord God, we praise you today, Lord God. This is not just a union, but a day of praise and worship to you, Lord God. Lord, as Bev and Christian come before you to make their covenant with each other and to make a covenant with you as one, Lord, honor their desire to honor you in this day. And Lord God, we desire nothing but to honor and to glorify you. Let everything be done according to your will, Lord God, and according to your purpose. Thank you again for this day. And Lord, despite the absence of their parents and their loved ones, we know, Lord God, that your very presence will fill that void, and you will be the one to make this day complete. Thank you, Lord, again. We honor you, we praise you, and we give you back all the highest honor and praises. And may we glorify you today in this very special day. In Jesus' mighty name we pray by the power of the Holy Spirit. Always say, Amen. Amen. We may now be seated. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagkakaisa bilang isang pamilyang Kristiyano upang saksihan at pagdiwang ang isang sagradong pagsasama ng dalawang ito, si Christian at si Beverly, bilang isang pamilya, isang individual na papasok sa matrimonya ng kasal. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa atin, sa lugar na ito, sa pagbubuklod niya sa atin, lalo na sa dalawang ito, sa kanilang pag-ibig, at atin pong ipanalangin na lagi nilang maalala ang pagmamahal ng Panginoon sa pagtahak sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Nawa ang biyaya ng Diyos ay sumaating lahat. Bago umupo ang dalawang ito, meron pa bang po pwedeng maging dahilan sa layo ng tinakbo ni Sian? Sana ay wala na. Kung may hahabol pa, I will give you 5 seconds. Siguro naman ay wala. So kung wala, tutuloy natin ang kasalan. Mabukayin mo. Bago tayo magpatuloy, nais kong magbigay ng mga mensahe para sa dalawang nilalang na tinawag ng Diyos upang maging isa sa umagang ito, na sinasaksihan hindi lamang ng maraming mga kaibigan, mga kakilala, mga mahal sa buhay, kundi ito ay sinasaksihan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Amen. Kaya dito po sa aking mensahe na medyo malamig, bibilisan natin para hindi mabagal. Okay. Parang kailan lang? Nabalitaan ko kay Bev na wala na siyang boyfriend. Tapos nabalitaan ko ikakasal. Si Sian ba yun? Oh, okay. Ako, naghiwalay si Jack Roberto at saka si Ha? Updated ba kayo doon? Okay.
Pero ngayon sila po ay narito sa dambana ng kasal upang magsama sa isang sumpaan na kung saan tinatawag natin divine mystery o tinatawag natin itong kasalan. Gusto kong sabihin sa inyong dalawa at sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga single pa, taas ang kamay ng mga single pa, para makilala. Okay. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang kasal ay isang action word. Isang action word. And if it is an action word, you must act on it. You must act on it, both of you. Hindi pwedeng si lalaki lang, hindi pwedeng si babae lang. So, you must work on it for the rest of your lives. Hindi lang sa panahon na kailangan gawin o nasa mood ka lang. No. Dahil pag sinabi natin, marriage is an action word, you must work on it for the rest of your life. Siya, naka-ready ka pa? Ready na, no? Okay. So gusto ko lang magbigay ng tatlong mahalagang paksa base sa salita ng Diyos upang makita natin ang halaga ng pagsasama na gusto natin gawin o ninyong dalawa sa inyong bagong pahina ng buhay. Sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 5, verse 25, ganito ang sinasabi, asawang lalaki, mahalin niyo ang inyong asawang babae. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church. Ganyan ang tinuran ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Kaya ang unang gusto kong bigyan ng diin sa kasalang ito ay marriage is giving sacrificial. Dahil sabi ni Apostol Pablo, husbands, love your wives. Hindi mo siya minahal dahil maganda siya. Tingnan mo si Ben, talagang ganda niya ngayon, ano? Paano kung bukas ay wala na ang gandang yan? So ang sabi rito, marriage is giving sacrificial love. Ang sabi ni Apostol Pablo, that Christ gave Himself. God gave Himself. O Christ gave Himself for the church. So ibig sabihin dito, na upang ang Diyos samahan kayo sa buhay bilang mag-asawa, there must be a sacrificial love. That is the first one. Marriage is giving sacrificial love. Why? Because this love is sacrificial. Kung paanong ginawa ni Jesus na ialay ang kanyang sarili para sa simbahan, sa iglesia, ganun din dapat gawin ng lalaking sisiyan na mahalin niya ang kanyang magiging kabiyak na si Beverly. And that marriage is sacrificial love. So it is a decision to nail your selfishness to the cross, so to speak, while giving your love to the one you love. Kasama po ang sakripisyo pag ang pinag-uusapan natin ay pagmamahal. It is your decision to give up your selfishness for the sake of the one you love. And this is the kind of love that you should love each other. Kaya kayo hahantong at humaharap sa maraming saksi sapagkat ito'y pagpapatotoo na handa ninyong sabihin sa maraming tao at sa isa't isa na ang aking pagmamahal sa iyo ay may pagsasakripisyo. Because love is not conditional or situational. Hindi mo siya mamahalin dahil maganda lang ang sitwasyon. Hindi mo siya bibigyan at pag-uukulan ng pansin dahil
nasa isang maayos na kondisyon lang. You should love each other not because he or she gives you pleasure, but because you want to give yourself up to each other. Mahal mo ba si Beverly dahil ang sexy niya parang 1.5? Isang Coca-Cola, paano pag dumating ang panahon na 2.5 na? Di ba? Kasi hindi tayo tumitingin sa panlabas na kanyon. Ang pagmamahal ay hindi nakabase sa kung dahil o because. I love you because. Mahal kita dahil no. Kundi ang sinasabi natin, I love you not because. Amen. So that is the point of marriage. Mga kapatid, lalong-lalo na sa inyong dalawa. Ibig sabihin, love is giving up yourself for each other. That is how Christ loved the church. The second thing, marriage is a covenant. Marriage is a covenant. It is not just a sacrificial giving or giving sacrificial love, but it is also a what we call covenant. Isa itong sumpaan na kayo mismo ay magiging dahilan upang ang inyong pagsasama ay maging matibay. Second point is, marriage is a keeping covenant. Ephesians 5:31, sabi ni Apostol Paul, at inuulit din ng Genesis chapter 2 verse 24, ito ang dahilan. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they shall be one flesh. They shall be one flesh. Iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, at siya ay makikisama sa kanyang asawa, and the two shall become one flesh. Dahil kayo ngayon ay iisa sa harap ng Diyos, dapat ang sumpaang gagawin ninyo sa harap ng maraming tao ay isang pangako na tinatatakan ng inyong pagmamahal. Because marriage is a keeping covenant. Kaya nga, it is a covenant relationship. It is a covenant relationship sealed with the blood. With His own blood, sabi nga ni Christ. Kaya nga, kung kayo ay papasok sa buhay mag-asawa o sa buhay may asawa, ang pangakong ito ay hindi lamang ngayon. Ang pangakong ito ay hanggang sa kamatayan. Kaya ang pangako na gagawin ninyo sa harap ng maraming saksi ay hindi lang ipinaririnig dahil maganda ang sitwasyon. Iparirinig kahit hindi maganda ang sitwasyon. Because marriage is keeping covenant. Na kahit ang baterya naglolobat, ang inyong pagmamahal ay nag-iinit. Amen? Nag-iinit. Nag-iinit ako. Daging ang pangako ay sinasariwa. Kaya siyan, ang pangakong gagawin mo ngayon sa harap ng maraming tao at sa harap ng Diyos na katingin sa atin ngayon ay isang pangakong iingatan mo. Ganun ka rin, Ben. Ang pangakong bibitawan mo ngayon sa harap ng maraming tao
ay kasama ang pag-ibig. Marriage is keeping the covenant. Kaya nga, it is a covenant sealed with blood. Sealed with blood. Kaya yung inyong babanggitin sa isa't isa ay isang pangakong itatala mula sa langit. Kaya nga, as Christ's covenant with the church is unbreakable, so is the marriage covenant also must be unbreakable. Bakit? Dahil sa harap ng maraming saksi, ito'y sinasabi ninyo ng mula sa puso. So marriage is not just about keeping the fire of love burning, but it is about keeping your covenant. Keeping your covenant. Kaya nga, kapag sa mga panahon na kayo ay mayroong hindi pagkakasundo, may kaunting pag-aaway, lagi ninyong tatandaan na mayroong kayong sinumpaang pangako. Na mamahalin kita hanggang sa kamatayan. Kaya nga, siyan, tignan mo sa mata ang babaeng iyong minahal. At lagi mong tatandaan, siya lang ang babaeng lagi mong titignan. Wala nang iba. Okay lang, marami kang makitang babae, pero ang tititigan mo si Bebla. Why? Because bilang isang asawang magbibigay ng pangako, sasabihin mo sa sarili mo, ako'y sumumpa na isa lang ang mamahalin ko sa aking buhay. Ganon ka rin, Beb. When you look at another man, remember that marriage is keeping your covenant. Keeping your covenant. So when the day comes, when he is not as exciting as he used to be, yung panahon na parang hindi na macho si Sian, hindi ko na siya kasing pogi, o kahit ano pa man, mananatili ang pangakong yan sa isa't isa. So, again, never allow anyone or anything to break that covenant. Kahit may problema, kahit may mga pagsubok, anuman ang dumating, your purpose in marriage is to keep the covenant. Kahit kakaunti lang ang bisita ngayon, ang sumpaang inyong gagawin ay tatatakan ng inyong tunay na pagmamahal. Pangatlo, marriage is seeking your happiness in her happiness. Ephesians 5:26 to 27, sabi ni Paul, that Christ gave Himself for the church so that He can sanctify her and present her spotless. In other words, Christ sought His satisfaction in the satisfaction of His bride, the church. He was most satisfied in the spotless of His beloved. Alam nyo, bilang mag-asawa o bilang dalawang individual na papasok sa buhay mag-asawa, wala tayong dapat na hinahangad sa buhay natin ito, kundi ang kaligayahan ng ating asawa. Ang kaligayahan ng lalaking minahal natin, ang kasiyahan ng babaeng minahal natin. Kaya marriage is seeking your happiness in her happiness. Kaya siyan, tapos na ang pagiging binata mo. Kung hinahanap mo at hahanap mo ang pagiging saya at kasiyahan, nung ikaw ay binata pa, noon iba na, ngayon iba na rin. Dahil ang hahanapin mong kasiyahan ngayon ay sa piling lang nito. Ganun ka din, Beth. Lahat ng buhay na ikaw ay dalaga, ang kasiyahan na yun ay mabigyan ng kasiyahan
kasiyahan ang iyong magiging partner, walang iba si siya. Practically speaking, you should seek your joy in the joy of your beloved. Wala nang iba. Kaya, siyan, you will find your happiness when bride is happiest. Okay ba yun, mga ladies? Kung si Mrs. ay satisfied, happy life. Happy wife, happy life. Sabi nga ng ilan. Wag mo na yung lalaki. So find your happiness by trying to make them happy. Okay. So, ito po ang maraming mga problema sa mga mag-asawa ngayon. That the husband seeks his own happiness, but he does not seek in the happiness of his wife. The wife seeks her own happiness, but not in the happiness of her husband. But because you are coming to the matrimony of marriage, then marriage is seeking your happiness in her or his happiness. Kaya simula sa araw na ito, yung dalawa, wala kayong ibang gagawin sa buhay nito, kundi ang mapaligaya ang bawat isa sa inyong buhay. Okay ba yun sa inyong dalawa? Okay. Lagi ninyong tatandaan na kapag kayo ay dumating sa panahon na dumarating sa mga problema at mga pagsubok ng buhay, lagi ninyong tatandaan ang tatlong ito. Ang tatlong ito. Marriage. Ano yung una? Marriage is a sacrificial love. Second, marriage is keeping your covenant. And third and last, marriage is seeking your happiness in her happiness. Kaya siyan, alam ko, medyo mahihirapan ka sa ngayon dahil mag-a-adjust ka pa sa lugar dito. Bagamat sa Baguio, malamig naman. Yung lamig, okay lang sa'yo. Diba? Pero sa iba't ibang aspeto ng buhay, maaaring marami pang mga adjustment. Pero pilitin ng isa sa inyo na tayo ay humaharap sa dambana ng Diyos dahil gusto nating patunayan sa ating sumpaan na ang pagmamahalan natin ito ay totoo. Amen. Pwede po bang palakpakan natin lahat ang buhay na Diyos na ngayon ay kasama natin upang maging saksi sa dalawang ito na nagmamahalan. Ngayon, tayo po ay dumako sa ating aktwal na seremonya. Pwede ba nating tawagin ang nag-handle ng ring? Okay. Pwede bang tumayo kayong dalawa? Kayo sa isa't isa, Beth.
Magkakilala na kayo, no? Parang nagkakahiyan pa kayo. Titigan mo ang mata ni Beth. Sian. Sian, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Beth? Na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit o kalusugan, at mamahalin mo siya habang buhay? Sagot. Hindi ko narinig. Yes, Pastor. Yan. Hindi ko rin narinig. Yes, Pastor. Yan. Yan. Si Beb naman ang tatanungin ko. Beb, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Christian na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, mamahalin mo siya habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Sagot? Kunin niyo ang kakasal ka na? Okay. Gusto ko lang magbigay ng maikling kapaliwanagan sa singsing na ito. Ang singsing na inyo pong nakikita na hawak ng dalawang ito ay yari sa ginto. At dahil ito ay yari sa ginto, ito ang pinakamahalagang metal na pinili ng dalawang ito upang maging simbolo ng kanilang pagmamahalan. At kung titignan ninyo, ang singsing na ito ay walang simula at walang hangganan. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng dalawang ito ay walang hangganan, bagamat mayroong simula. Kaya kung titignan ninyo ang inyong singsing, ito ay walang simula at wala rin itong hangganan. Kaya sa oras na ito, nais ko na isuot ni Sian ang singsing para kay Beth bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa babaeng kanyang makakasama hanggang sila'y nabubuhay. Pakibigay lang ang mic para marinig ating ang dalawang ito ay nagdala ng isang simbolo ng kanilang pangako at pagmamahalan. Ang singsing na ngayon ay kanilang ipagpapalit sa isa't isa. So ang singsing ay bumubuo ng isang perpektong bilog, katulad ng aking binanggit, na walang simula o wakas. At sa gayon, ang simbolo ng kawalang hanggan at pangangahulugan ng tagalang pangako ng inyong ginawa. Ang ginto na kung saan ang mga singsing ay ginawa ay nangangahulugan ng isang madalisay at mahalaga na relasyon na inyong papasukin. Kaya sabihin mo, Christian, ang salitang ito. Mahal, paano mo ba siya tinatawag? Love. Okay. Lakasan mo ha, para marinig mo.
Okay. Sabihin mo, love. Love. Parang walang ano. Love. Yan. Sa pagsuot mo Sa pagsuot mo ng singsing na ito, ng singsing na ito, naway ang ating mga buhay naway ang ating mga buhay ay maging isa. ay maging isa. Ibinibigay ko Ibinibigay ko ang aking buong pagkatao, ang aking buong pagkatao, ang aking buong pag-ibig, ang aking buong pag-ibig, ang katapatan ang katapatan, mula sa araw na ito mula sa araw na ito hanggang magpakailanman. hanggang magpakailanman. Ako'y lalagay sa iyong tabi Ako'y lalagi sa iyong tabi habang buhay. habang buhay. Nagpapasalamat ako Magpapasalamat ako sa Panginoon sa Panginoon sa pagdulot niya sa pagdulot niya sa akin sa akin na ikaw ay makasama. na ikaw ay makasama. Isuot mo ang singsing nito, tanda ng aking pagmamahal. Suot mo ang singsing na ito, tanda ng aking pagmamahal. Ganon din naman, ikaw Beb, paano mo siya tinatawag? Love. Love din? Love. Okay. Sabihin mo sa kanya uli. Love. Love. Parang ayaw niya. Okay. Sa pagsuot mo ng singsing na ito, Sa pagsuot mo ng singsing na ito, naway ang ating buhay naway ang ating buhay ay maging isa. ay maging isa. Ibinibigay ko sa iyo Binibigay ko sa ang iyo aking buong sarili, ang aking buong ang sarili, aking katapatan, ang aking katapatan, ang aking buong pag-ibig. ang aking buong Mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman. at magpakailanman. Isuot mo ang singsing na ito, Suot mo ang singsing na ito, tanda ng aking pagmamahal tanda ng aking pagmamahal sa iyo sa iyo simula ngayon simula ngayon at magpakailanman. at magpakailanman. Kasya ba? Okay. Kumarap kayo? Then, kaya niyo nang lumuhod? Sige. Tinatawagan natin ngayon ang bail, sponsor, isa na ang ating bail sponsor. Ang simbolo ng talukbong na ito ay sumisimbolo ng presensya ng Panginoon. Bakit sa babae inilagay ang belo na tatakip sa kanyang ulo? Sapagkat ang belo ay sumisimbolo para sa isang babae na siya po ay magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Kaya sabi ng Biblia, wives, submit to your husband. Okay ba kayo doon, ladies? Parang kulang. Submit. Wives, submit to your husband. At bakit naman sa balikat? Sapagkat sa balikat, hindi sa ulo, dahil hindi sinabi ng Biblia, husband, submit to your wife. No. Sabi roon, husband, love your wives. Meaning, yung responsibility ng lahat kasama ng iyong pagmamahal ay inilagay sa iyong balikat. Inilagay sa iyong balikat sapagkat lahat
ay gagawin mo para mapasiya ang babaeng iyong minahal. It is your responsibility to make your marriage happy. Nasa iyong balikat ang lahat. Kaya gagawin mo ang mga bagay na magbibigay ng kasiyahan kay Bebs dahil responsibilidad mo yan. Hindi responsibilidad ng ibang tao. Hindi ng kahit sino man. Inilalagay sa iyong balikat dahil responsable kang bigyan ng kasiyahan ang babaeng iyong minahal. Pwede bang tawagin natin ang court sponsor? Salamat. Ang cord na ito ay simbolo ng infinity, the ending love, binding the husband and the wife. And they are now pledged to love each other like a strong cord. Alam niyo po, itong taling ito ay tatlo. Tatlo nga. Tatlo ito, no? Yan. Pinagsama ang dalawang ito sa bisa at kapangyarihan ng Diyos. Dahil tatlo sila ngayon, kasama nila ang Diyos sa kanilang buhay mag-asawa. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit sino ang dalawang ito. Dahil ang kasama nila sa araw nito ay ang Diyos. Kaya ito ay tatlong strand. Kaya pinagsasama sila ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang sino man na maghihiwalay sa kanila, hindi ng salapi, hindi ng mga pagsubok, hindi ng kahit ano, sapagkat kasama nila ang Diyos. Kapag kasama niyo ang Diyos, walang pwedeng maghiwalay sa inyo. Amen. Pwede ba nating tawagin ang ating Bible bearer? May unang apo. Papalit sa amin. Siyan, Deb, tanggapin ninyo ang Bibliang ito sapagkat ito ang sagisag ng inyong pananampalataya. Naway matulungan kayo na inyong hanapin ang tamang daan tungo sa mabuting pagsasama bilang mag-asawa. Dahil yan ang magiging gabi ninyo sa isang maayos na buhay mag-asawa. Meron pa ba tayong aras? Meron pa? Baka isinanla na. Parang ayaw niya ibigay. Papa's right. Papa's right. Papa's there. Look, Papa. You can do it. Look, Papa. Papa's there. Papa's there. Papa there. Papa's there. Go. Look, Papa. Papa's right over there. Papa's over there. Look, Papa. Oh, Papa. Look. Sisingilin ka namin. Pogi mo pa naman. Ang aras na ito ay sumisimbolo ng probisyon ng Diyos na dapat pagsamahan ninyo. Ilan ang laman ito? Ayon sa Filipino tradisyon, pag ginagamit natin ito, 13 coins. Ibig sabihin, siyan, pag sumusweldo ka na,
yung 13-month pay mo, held pa rin. Dahil ang inyong motto ngayon ni Beb, what is yours is mine. Ha? Okay ba yun? What is yours is mine. And what is mine is mine. Yes! Okay. Ito'y simbolo ng pagpapala. Pag tayo ay nagbibigay ng pagpapahalaga rito, ibig sabihin, ang provision ng Diyos ay dapat ninyong pagsamahan. Deb, may trabaho na ba si Sian? Wala pa siyang ibibigay na 13-month pay. Kaya, what is yours is all yours. Gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ang salapi ang magiging daan ng paghihiwalayan ng mag-asawa. Ito'y provision ng Diyos. Kapag ibinigay niya sa inyo, ito'y sikapin ninyong gawin sa maayos na paraan. Pag pinagpapala kayo ng Diyos, huwag niyong kalimutang maglingkod sa Kanya. Maraming tao kapag dumarating sa marami ng pagpapala, nakakalimutan ng Diyos. Kaya habang pinagpapala kayo, lalo kayong maglingkod sa Panginoon. Amen. Pagsaluhan ninyo ang dalawang ito, ang mga saluping ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid na ito, na kapag sila po ay pinagpapala mo sa mga pinansyal na bagay, sila po, Panginoon, ay higit na magtiwala hindi sa mga naibibigay, kundi sa mga o sa nagbibigay. Walang iba kundi ang praise God. Tayo ngayon ay dadako sa ating communion. Kung magdadala pa ba? Dito na no? Ito na. Bakit apat? Double wedding. Makakambal. Ito ang simula ng inyong pagtanggap ng komunyon na kayo mismo ay magkasama dahil alam natin na kapag sineselebrate natin ang blessing ng Diyos, nakasama siya through Holy Communion ay sinasabi ng Biblia na kayo ay pinagpala. Inumin ninyo o kainin ng tinapay. Okay, may I request to the sponsors to remove the cord, remove the veil. I got it! I got it! Okay. Pwede na kayong tumayo. Okay. May I request
the principal sponsors, and the parents kung narito. Meron ba? Ate Diana, please. Tayo po ay pwedeng sa likod nila. Ipapanalangin natin ang dalawang ito and also to anoint them with oil. Itaas ninyo ang inyong mga kamay para sa kanila. Diyos na nasa langit, salamat po. At habang ginaganap namin ang isang makasaysayang tagpo sa Biblia, when you anoint David with the ram's horn anointing, you blessed him. Ganito rin naman ang gagawin namin sa dalawang ito. Napapahiran namin sila ng langis na o Diyos na sinisimboluhan ng banal na Espiritu ng Diyos na sasama sa kanila. At Panginoon, ang panalangin namin habang sila ay aming idinadalangin sa iyo at itinataas sa iyo, pagpalain mo, samahan mo ang buhay ng dalawang ito. Lalong-lalo na si Sian, Panginoon, na kung saan ay iniligay mo sa kanyang balikat ang lahat ng responsibilidad. Ang panalangin namin ay samahan mo siya at ang banal na Espiritu ang maging kasama niya sa panahon na kanyang binibigyan ng pag-aasikaso ang babaeng kanyang minahal. At Panginoon, sa oras na ito, ganun din si Beb, o Diyos, ang panalangin namin, ang banal na Espiritu ang sa kanila'y sumama upang tahakin ang buhay mag-asawa na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagtitiwala sa iyo. At simula sa araw na ito, ang iyong kapangyarihan ang dadaloy sa buhay ng dalawang ito. Marami pong salamat at sa oras na ito, hayaan mo, O Diyos, na ikaw lamang ang maitaas sa kanilang buhay. Kasama ng mga ninong at ninang, mga mahal nila sa buhay, sila'y nakikiisa rin sa panalangin ito, na sa mga sandaling ito, Panginoon, ibinibigay nila ang pagpapala sa dalawang ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po. Pwede na kayong May I request the candle sponsor? Okay? Malamig na ang panahon at mahangin. Sige. Ang dalawang kandila na narito sa harapan ay nagre-represent sa kanilang dalawa. It represents the two of you. At ito pong dalawang ito ay may dahilan kung bakit narito. Hindi ito drawing. Buhay ni Christian at buhay ni What is Caleb Beth. doing over there? Sana, pero hindi naman laging ganon, na ang buhay ng bawat isa sa inyo ay meron laging apoy.
Laging sa panahon ng mga pagsubok, nangihina, nanlulupaypay. Kaya hayaan ninyo na ang dalawang ito, ang individual, si Sian at si Beth, ay samahan ng kapangyarihan at liwanag ng Panginoon. Kaya minsan darating sa panahon na manghihina si Sian, yung apoy naman ni Beth ang kailangan niya. Kaya hindi naman, ang apoy ni Beth ay minsan nawawala rin. Kaya ang init at apoy ni Sian ay kailangan ni Beth. At upang manatili ang pagsama ng dalawang ito, kailangan ng apoy ng Diyos. Pwede bang tawagin kayo para sindihan ito at sindihan ang unity candle? You found the big one! Sige, sindihan niya na. Sige, sige. Okay nito. Talagang mahangin. Sa panahon. Mali. Sa panahon na tama. Hello. Ayan. Sa panahon na si Beb ay nawawala ng lakas at wala rin pagkunan kay Sian, kailangan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat si Jesus ang liwanag na nagbibigay ng liwanag sa bawat daan na ating lalakaran. Papaano kung si Christian din ay nawalan ng apoy at wala naman din apoy kay Beth, kasama ang apoy ng Diyos na magiging tanglaw at liwanag sa kanilang daraanan. Kaya sa apoy na meron tayo dito ay nagbibigay ng sigla sa buhay ninyong dalawa. God bless you. Pwede na kayo. Tawagin natin ang mga ninong at ninang na ngayon ay kasama nating nagdedeklara na ang dalawang ito ay magiging isa ayon sa batas ng Diyos at sa batas ng New Zealand. Kaya po, mga ninong, swerte ninyo. Tapos na ang Pasko. Pero pwede pa naman. Mga ninang, tapos na rin ang New Year. Pero, de ka naman. Iyanyahan natin ang mga ninong at ninang na magbigay ng kanilang mga lagda upang pagtibayin ng sa dalawang ito na sila ay mayroon ng legalidad na lumakad sa lugar na ito dahil mayroong legalidad na silang pangahawakan. Pwede bang, ano ba magandang harapan dito? Para nakikita sila? Maganda rin ang picture dito para nakikita sila. Para walang ligtas.
Ipasay na rin sa dalawa para bigyan ng tunay na simbolo ng pagsasama ang dalawang ito sa pamamagitan ng legalidad na gagawin natin ayon sa batas na itinakda ng bansang ito ng New Zealand. Pwede na kayong harap sa audience. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Okay. Maganda, may mga ano tayo eh. No? Bago kayo ihayag sa madla, pwede ba ninyong maiparinig sa madla ang inyong marriage vow na kinasasabikan namin lahat? Dahil yan ang magiging parang gauge namin kung totoo yung sinasabi. Okay. Asan? Lalaki muna, mauuna. Parang isang booklet yata yan. January 10, 2025. Sa araw na ito, nasaksihan ng ating pamilya, kamag-anak at mga kaibigan at syempre ang Diyos, ang pag-iisang dibdib nating dalawa. Beverly, ikaw ang pinakamagandang regalo Wow! sa atin ng Natigil. Diyos. Dahil sa loob ng halos 6 na taon ng ating pagsasama, ikaw ang umiintindi, tumutulong at patuloy na nasa tabi ko sa lungkot o ligaya. Ngayong tayo kinasal na, hayaan mo kong maging unan mo sa tuwing ikaw ay pagod o nalulungkot. Hindi ako magsasawang pakinggan ang mga May kwento mo, hugot. gaano man ito kasaya o kalungkot. Sabay nating harapin ang mga pagsubok kasama ang Panginoon. Aalagaan at pagsisilbihan kita. Pati na rin ang ating bubuing pamilya. Pangako ko, Beverly, mamahalin kita, gano'n man katarik o kalubak ang tatahakin natin ng Diyos. You're the greatest gift I could ever receive with God's grace. I commit myself to you forever. Six years ago, I was praying to the Lord, and I remember praying to Him,
give or prepare me for a partner who is a Christian. But God is so having lot of plot twists. I did not ask specifically, but He gave me a man who named Christian. And here we are, standing before God, by the people who witnessed what we've been through the past year. And these are the people that I believe that we will pray for us and as we go through our journey as a married couple. You are my best friend, my confidant, my greatest love. I vow to love you in the brightest days and darkest nights. To love with you when life is light, and to comfort you when it's heavy. I promise to submit even I'm grown as an alpha female, but I promise to learn to submit to you. I promise to cherish your dreams and celebrate your successes as if they were mine. I will respect our differences, which we have lots, and knowing they will make us stronger. And I will nurture the bond that we share with tenderness and patience. I pledge to share with you God's plan for our lives together, united in Christ. I vow to stand by your side, not as just your partner, but your biggest advocate and teammate. Forever you are my home and my safe place. I love you today, tomorrow, and always. Ito na po ang pinakihintay nating lahat. And now, by the authority vested upon me as a minister of the gospel of the Jesus is Lord Church, and in accordance with the laws of the New Zealand, I pronounce you husband and wife in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Those whom God has joined together, let no man separate it. Ladies and gentlemen, it is with much pleasure that I now introduce to you Mr. and Mrs. Christian and Beverly Culian. You may now kiss. Thank you, everyone. God bless you all. All right, everyone, we will be having our photo op for our newly wedded couple. Couple first. Okay, ready po. Tingin po And ready po. next will be the couple with Pastor. Ate Bev. Yan. Okay, again. Ready? 1, 2, 3. And another one. Okay, ready po. Again. 1, 2, 3. And another one. Next po. With the pastor. And next, Ready? 1, 2, 3. next will be Another one.
the couple with the relatives. After the relatives will be the principal sponsors. After the principal sponsor will be the best man and the maid of honor. Best man and the maid of honor. After the best man and the maid of honor will be the bridesmaid and the groomsman. Yan. Okay, ready? 1, 2, 3. Next po will be the flower girls and the bearers. Maganda yung mag-shot din sila na naalala ko dati. Okay, ready po? Okay lang po ba? Pausog tayo ng konti sa right ko. Usog po tayo ng konti. Yan. Okay, ready? Ready na po. Okay, left! Yan. Iyan, ito! Okay, ready? 3, 2, 1. Smile! Next po will be the friends and co-workers of the bride. Friends, kasama ba kami sa friends? Lahat. Mga bata lang. Konti lang naman tayo mga bata. Anak ng friends. Let it be the workmates of the bride first. Yung mga bata, anong kayo? Workmates and housemates po. Excuse me, boys. Yung Batman. Excuse me po. Okay, ready? 3, 2, 1. And another one po. Of course, the friends of the bride and the groom. Friends and church mates.
Lasuri. Post ko na po. Yung iba po dito sa kabilang side para pantay po tayo. Okay, ready? Passport size. Ready? 3, 2, let's ride. And another one po. Jump shots. Lahat na, everyone. We invited everyone po for the photo opportunity. After the photo op po, inviting everyone to gather here for the recessional of the newlywed. Okay na ba yan? Kids, go back here. Okay. Lahat po tayo nakatungo kala Ate Beth. 1, 2, 3, kiss! Tagalan lang po. Hindi po nakuhanan. 20 seconds po, 20 seconds. Okay, ready? 1, 2, 3. Yeah! I invite everyone to gather here. Let's go to the playground! No, Haley! Haley, where's your bag? We're gonna throw petals to Ate Beth. Asa yung bag? Kaya ko, sorry. Yeah, because we will
throw it to them. Throw it to the face. Walang bigas? Walang bigas? Uy, alam mo, sineryoso niyo yung bigas. Sino? Si Beb, sabi niya, uy, yung bigas, huwag niyo kayo masasito. Joke lang yun kahapon. Totoo yun. Totoo yun. Hoy, Caleb! Caleb! Come here. Oh yeah, later. I'll look in here. We need to follow him. You want to follow? Ito na din? Go, 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 go. Okay, I invite everyone to please fall in line for next 1, 2 lines. Wala naman. Random lang. Medyo closer. Medyo closer. Let's make it closer. Closer ba ba? Ikaw na lang sa video na dyan. Ano, magtitiktok sila? Thank you! Dito, medyo nakazoom pa tayo. Pero di ka naman hagip, okay lang. We need to cheer for the newlyweds as we pass us through. We're gonna throw flowers to Ate Beb. Okay na? Come here. Okay, ready! 1, 2, 3, go! Mag-clear sila para mas maayos sila. Seryoso ka? Dito yung video. Wala palang singer. Sige, parang medyo makapagsimula na rin tayo. Ay, okay. Usog na tayo. Doon tayo sa may... Hey, hindi magalan. What is that?
flat straight. Yan. Yan ay barrel for Pastor impostor.
halimat mo. Hindi kaya mabigat. Pwede pwede. Okay lang.